Pa-shout out boss from Rojas. Yun yung name niya eh. Magagawa ko. Teka lang. yung pangalan mo, tol, taga ibang bansa. Shan Lao Wei Shen. Di ko lang kung tama yung pronunciation ko, pero pagpasensyahan nyo na, ha? Anyways, ayun. Shoutout po kasi di ko on my end po kasi di ko talaga mababasa yung mga pangalan niyo. So I'll give it to the to my partners sa baka magbasa ng comment dyan or may pa shoutout. But I would really like to say huge shoutout po sa ating mga commentators and syempre yung mga ating audiences sa ating online. Yan, sa online natin na na page dyan kay Counselor Egayap page so mga kaibigan. Maraming salamat din po Sir Egayap no for that one. Providing us your page para lamang may tanghal itong ating mga magagaling na kabataan pero ito makakaragatan ng another fight dito dahil hindi pa tapos ang bakubakan makakuha ng ating Vixana yung isa doon and syempre si Dalia Vardy ang unang tutumba at masasawi ang isang membro ng ating tatalon at hindi nila mako-contest tong Luminous Lord na to. Unfortunately wala pa yata doon yung ating si parang ninja makuha niya naman pala nandun siya pero mukha yata papasok pa rin dahil hindi na-anticipate ni parang Pew Pew na nandun pa yung membro at talaga naman mako-contest sila for another kill dahil si Adel once again we're gonna be going to kill si Pew Pew dito. It's a Lord plus 1 kill pare ko versus sa isang patay lamang na membro sa ating Rimroas. And also some tower pa para sa side ng ating barangay Tatalon men. Nag-split po si Jello doon kaya di siya nakapag-provide ng namin shotput and I think di rin yata tumama ang kanyang Spear of Destruction but Jello daw binombarded ng Hoagie Shadow Kill ni Super Chad. Pero hindi pa rin naging sapat men. At I think nag-switch up din at may katabi kasi si Jello doon. So na-mitigate yung damage output ng isang ulti ng Hayabusa. But yung Lord, Luminous Lord, level up Lord pero hindi pa naman ito pinaka-Luminous Lord. But the Bidley and the top rate tower surely be destroyed without even the charging up ng Lord na yan. Tingnan natin kung last stand na ba to ng ating barangay tatalong kasi medyo makunachi na rin yan. Gagamitin dito yung ating Azel. Once again, we're able to ating skill 1. That's a Brody for you mga kaibigan. Pero ito lang, pinatutumba ng ating mga taga-team Rojas, yung mga membro ng ating team tatalon at mukha yatang kukunin na nila yung pangalawang panalo nila sa gabing ito. At we have a series mga kaibigan dahil 1-1 tayo in favor naman ngayon sa ating game number 2, ang team o Barangay Rojas. Barangay Rojas! True to their name. Testing the waters. Shot puno. Pero, grabe. Like, kung ano ginawa ng Barangay Tatalon sa game number 1, ganun na ganun din eh. They focus on their picks, they focus on the beautiful rotation din, and parang similar sila ng playstyle. Kaya once na nagkakaroon ng konting snowball na rito for the other team, they can take over na. Although, compare sa game number 1, kung talaga i-compare natin is, medyo may konting palag naman yung side ng ating Barangay Tatalon, but sa mapa kasi, dun talaga mas lumamang ngayon yung Barangay Rojas. Like, macro is the key. Strategy tayo dito, hindi lang puro dama, kundi chess din ang lating laruan. Yes, na talaga indeed. Tingnan natin, men, kung may mamate ba ng ating Team Rojas, ang ating Team Tatalon, o ang Team Tatalon naman ang susunod na amba para sa kanilang pangatlong round, mga kaibigan. Malalaman natin yan pagkatapos ng ilang saglit na pahinga lamang, mga kaibigan. Huwag kayong aalis. Once again, this is Coach Taz alongside with parang Yenby para sa ating MLBB District 4 tournament dito sa ating Quezon City, mga kaibigan. Magbabalik kami.
Good evening once again, kaibigan. Nagbabalik tayong muli para sa ating game number 3
para sa ating dalawang teams na kalahok para sa ating semifinals sa ating torneo mga kaibigan. At ito ang ngayong Barangay Rojas at ang Barangay Tatalon. 1-1 po tayo sa ating series ngayon. Siyempre, kami pa rin po yung caster, putihing mga caster, mga babait na caster, no? Namamas ko po. Kaya ako po, alongside with Yendy mga kaibigan. Ayan, so mga ano na kami, bata pa lang po kami, so pwede pa po kaming mabigyan ng regalo. Hindi kami tumatanggi sa grasya, of course. So, baka naman po, pang ano lang, pizza or pares, overload. Pero, kidding aside, we are on our game number 3 and 1-1 ang ating scoreboard with both of the teams men able to grasp the win from the get-go. Game number 1 para sa ating Barangay Tatalon, habang ang game number 2 naman ay napunta sa Rojas. So, again, automatically this will be a best of game 4 na agad na minimum, and there's a possible game 5 pa. Kasi semi-finals na to, laki na ng stakes talaga dito kasi pag nakapasok ka rito, automatic secure ka na agad ng 20,000 na pag nakapasok ka sa finals, rather, is secure ka na agad ng prize pool na nakakahalaga lang naman ng 20,000. And syempre, pag champion ka pa, abay, madodoble pa yan. Higit pa sa doble because of the champion prize pool is 50k pesos. I mean, yeah, ang dami nyo na pwedeng mabili doon sa 20k na yun. Sana po, meron din po kami, no? So yeah, pangarap na lang ba o mananatiling katotohanan pa? Napakanta na si Coach Tasman. Parang yung pangarap na lang ba talaga, men? Or isang kisap mata, bigla na lang nawawala. Pero seeing to it, men, mukhang nirespeto na rin tong Gatot Kaka from the side of our Talia Varde, kasi sobrang ganda na performance dito ng Gatot Kaka later on. Meanwhile, the Matildas also, so binabawasan nila ng option si Dalia Varde. Like, sige, maghanap ka ng medyo underrated or hindi masyado ganung kalakas na support or tank para at least magkaroon ng advantage ang Barangay Tatalon. And again, shoutout pala dito ulit sa ating mga viewers. Shoutout kay Boss Jacob Peregrino, sabi ni Shan La Wei Shen, and sabi ni Art Drake. Shoutout kay Boss Dado. Natutuwa talaga ako sa mga pangalan ng mga viewers natin eh. Shoutout po sa inyo, no? At Merry Christmas din po sa inyo. Maligayang Pasko. Happy holidays, yan. In Mas advance. maganda. Kaya nga maligayang Pasko in advance. So, yeah. So, baka kasi hindi sila nagpapasko eh. So let's consider it that happy holidays na lang. Yan. Mas okay. Sige, happy holidays na lang. So, I think malapit na rin na si Banggabi. So, ingat tayo mga kaibigan, no? But yeah, we're gonna be heading for our drafting phase na, mga chong. Tapos na yung unang 3 bands ng respective teams. Siyempre, para sa ating Barangay Rojas, we're gonna be taking out yung ating Beatrix alongside with the Bruno. Puro marksman pinilayan, ha? At Chip, ngayon naman ang ating Barangay Tatalon, they opted naman to choose the Gatot Kaka. Medyo nagpahirap din sa kanila kanina alongside with the Matilda, na alam nilang expert din naman si Dalia Varde. And syempre, yung ating Fanny, no, na the last few times is nakita nating malaro ng mga players natin na kalahok din dito sa torneo na to, no? But yeah, we're gonna be choosing different champions dito, which is on the meta right now. At gusto nila yung kanyang lantern, pare. Yung kanyang light talaga is sobrang ganda rin talaga eh, to at least face checks the bosses and syempre mag-provide din ng damage and crowd control from time to time. Ano din yan eh, may pagka little bit more of a DPS pa at ito yung hero na sobrang reliant na rin sa Sky Pressure para magkaroon, pag na-reach niya yung certain threshold to kill, well, may execute niya talaga na maayos and makakuha siya ng little bit more gold, maliban sa mga assists lang. But Super Chad, kukunin tong Ling and jamming as well with the Sicilian. So, pwede pa rin naman yung composition natin magkaroon ng Ling Angela. Pero, switcheroo lang talaga itong dalawa eh. Men, yung jungle, nagkakapalitan lang. Either Ling, either si Joy. Yun yung pinakabasyan nila at this point. But the Hylos though will be the frontline as well para sa side naman ulit ng ating Barangay Tatalon. So, ano kaya magiging transition nila para masunggaban dito si Hylos? I think the Hilda is quite a good pick here para sa Barangay Rojas natin. Para at least masabayan niya yung kunat factor at syempre yung chase potential ng isang Hylos. At yun nga, yung Hilda is kayang-kayang mag-isolate or kayang-kayang mandamba talaga. At there is also an execution at napakabilis din ng rotation from that Hilda.
Well, Brody na rin yung lock in nila dito for the side ng ating Barangay Rojas. And yeah, we've seen so far na ang halos dalawang champion, Beatrix, Beatrice po, Brody, Moscov, and as well Bruno. Pero Bruno nga kasi is already been taken away. So ang choice na lang to at least get is not unless gusto ng ating barangay tatalon to pick that Laila, no, na nakita man natin kung gaano yung kanyang winning condition, gano'ng kakataas yung kanyang winning condition when it comes to the league game itself dahil sa widen range nga naman ng kanyang pinoprovide plus global effect gun. But yep, mukha yata lapo-lapo ni Jake the Dog, hindi na talaga paglalaruin pare, mukha yata na-trauma na rin sila. Kahit ako matotrauma din talaga ako doon sa lapo-lapo ni Jake the Dog eh. Mind you that, Respeto yan. that's the lapu-lapu na nakatank build pare ko ya. Pero yung kanyang damage na as well, kanyang presence pre, ramdam na ramdam para sa side ng ating Barangay Rojas. So, talagang kailangan nila bigyan ng respeto yun. So, I mean, yeah, the Tigril tatanggalin na rin dito just for taking out yung ating crowd controls with the implosion dahil wala na silang capability to use. Actually, pwede pa naman mag-DD just to counter it out. Pero mukha yatang di yata sila gumagamit talaga ng DD dito for the side of Team Tatalon. Saka wala na rin naman masyadong kailangan pa si Diggy as unless yun nga, mayroong Tigreal, mayroong Minotaur na malaki yung AoE crowd control. At kung compare mo kasi yung dalawa na yun, sobrang laki ng kanilang nakukuha. And the Gatot Kaka also can be still countered by the Digi itself. Pero ang gagawin mo na lang, lalakad ka na lang kasi makikita mo agad. Tapos madadodge mo na yung Avatar of the Guardian ni Gatot Kaka. Kaya minsan ang ginagamit doon is hindi talaga panghuli na marami, kundi pag setup, then yun yung combo dun eh. But right now, they also Bandy, Claude para sa side natin ng Barangay Rojas, lessening the potential para sa isang malakas na marksman. At pero there's still the power of the melee kung gusto talaga nila ng malawak din yung range. But also if they are going to go with a risky play, Laila at kaya naman din basta't makakuha lang ng magandang item station agad dito si Laila, kaya niya agad na makapag-outrange even kahit si Bro dito eh. So may highlights naman na sila, so may protect na agad, so they only need one more tank, one more na kaya mag frontline pa para babigyan ng malaking espasyo dito si Jello X. Not to mention pre, open pa yung Matilda, so just in case they really wanted to ban na ban na ba? Yeah, okay. So, ang pala, Barangay Tatalon pala ang nag-ban. Sorry, hindi ko naman nakita, no? Yeah, so, second ban pala nila yung Matilda. So, yep, teka lang. Florin, been a quite one, pre. Quite one. Matagal na natin hindi nakikita tong hero na to. And if ito yung magiging choice nila, I think hindi babagoy nila. They're gonna be going for that expert just to at least go for the high loss potential explain, no? Kasi pwede pa rin naman maging room tong ating high loss eh. Yun kasi yung factor of the high loss in the flex. Pumunta explain and as well, pero siya pumunta na ng roamer position, but the carry will be there. Man, it's been quite well din na nakita natin yung carry na maglaro sa ating Land of Dawn. Oo, with the Arlot as well. Pero may nagre-request sa comment section na ilabas na raw ni Jake the Dog ang Tamus niya. I think if I do remember correctly, nagtamos nga siya yesterday at very good naman ang performance noon, but i-recollect ko lang, hindi ko may sa utak ko kasi nilalagnat nga ako. hirap isipin, man. Pero susubukan nila with the Arlot, balik meta to. Ito yung dating composition tol mga few patches ago. Well, maganda pang initiate, pang Wallace and crowd control. At hindi na rin sila kumuha ng Laila pa kasi nga may X-board game, madali lang siya mapupuntahan ni 02, kaya that was super risky and they just transition into a much more mobile na marksman, but to lock down yung marksman na to at mahuli na si J4 Blades, nilatag Jawhead. Ako po, mukha yatang magiging valuable ka pare ko carry dito pero yeah, ang problema lang kasi na nakikita ko dito, yes, the carry is a very powerful and versatile marksman. The problem is anti-tank kasi siya. So the more the HP of the enemy, the more the damage he can provide. The problem is wala masyadong pwedeng bruiser in a way, in a sense, X-Borg and yung Jawhead, pero
in a way, hindi sila ganang sobrang kunat para ma-maximize yung kanyang passive. So, yeah. We're gonna be heading for game number 3. Still, hindi pa na natin unknown pa rin naman natin yung range ng ating winning condition for the both side of the teams. But yet, mga kaibigan, mag-ingay kayo dyan sa comment section and as well, like kung yung mga sinusuportahan yung team para sa ating comment section, i-hashtag nyo na yan, yung ating Barangay Tatalon, kung kayo ay Team Tatalon, or Barangay Roas po, kung kayo ay Team Roas. So, ayan, here's the tweet. Kailangan natin makita to, mainit ang gabi, semifinals na tayo, at ang unang posisyon na mapapunta para sa Grand Finals bukas ay malalaman natin dito sa game na to. Yes sir, pero automatic pause ang nangyari. For some reason, medyo papabitinin muna namin kayo dito for a while. So, okay na sana eh. Kaso nga lang, like, oops, teka, asan ID mo? Bawal ka muna pumasok sa game. Think to it, to be honest, I'm not sure if the Arlot is still beneficial pa dito kasi talagang iba pa rin yung impact ng tanks ngayon, like the tanks, pero pag magagamit naman ng maayos si Jake the Dog at maganda naman yung kanyang mga setup kanina with the lapu-lapu at much easier for Jake the Dog to use the Arlot para mas malawak kasi yung range na ng kanyang final slash. So di rin masyado siya nauubusan ng dash at basta't mai-correct lang niya yung kanyang passive ng maayos, well, only dash din yan para makapasok at makapag-setup ng maganda. And syempre, bahala na sila Sen, sila Pew Pew at magbigay ng support pa. And Jello needs to really farm, and you still have to respect the late game capability of the carry na kayang-kayang tumunaw ng mga tanks. But right now is meron siyang may mark sa kanya may parang wanted poster sa kanya at the only target na kailangan lang dito ni Dalia Barde is si Jello X at yun lang ang kanyang i-unstoppable force. Yes, and one thing is for sure dito is kaya rin siyang punitin dito ng Brody kung na tayo sa mid game. Kasi alam naman natin yung power output talaga ng isang Brody when it comes to dealing the damage doon sa kanyang mga opponents, and pagka doon siya sa spacing niya na napakaganda and getting the possessions that he needs, kaya talaga mamunit talaga and talagang punit talaga yung mararamdaman mo pagka tinamaan ka ng kidlat at turn on part memory ng isang Brody. So the doubts are still with the carry as of now. Tingnan natin kung anong gagawin ni Jello dito kasi so far maganda rin ang kanyang performance, but early yung skirmish na sanang gagawin dito ni parang Pew Pew, pero hindi niya manidikit yung pagkuha ng orange buff, unfortunately for the side of Super Chad. Yet unlump nila yung information kung nasaan yung link ngayon, and be wary na si si parang Super Chad. Di ako pwede pumunta doon sa kabila, bababa na lang ako. Magkiklear na siya ng wave man. Nauna siya na makakumpleto niya ang kanyang mga buff man. Ang ganda ng unleash na ginawa dito nila Zero to at Dalia Verde sa bandang taas, but Zero to down, medyo nakakot lang ng konti nila Jake the Dog. Napapansin mo, medyo malambot dito ang isang Arlo, so kailangan niya mag-ingat, hindi siya ganun kakunachi katulad nung nakaraan ng patch. But right now, Dalia Verde flicker in. Naku, hinagis na nga pare ko yan. Just feels that he was able to at least kill si pare nating Jello dito. At yun na nga naangkalahan agad yung marksman. At ito pa, set up pa pala dito sa may bottom side. Naku, mukha natang another kill na naman makakuha nila dito pare ko. Pagkamali, mind you walang flicker yung ating Gary. Yun na nga, unfortunately, as of now, nakapost tayo mga chong at nagkaroon lang tayo ng konting a little bit of technical difficulties na naman. Pangalawang post natin dito. Yan, something to see mga pare ko, na yung ating carry is nabigyan nga agad as early as possible and medyo mababagalan sa kanyang skill dahil nga ay mapipigilan siya makapag-accumulate ng gold dito, and now we're gonna be heading for the game once more. Oy, teka lang, yung carry natin nadamba, pero na-anticipate niya naman na nakapag-dash away naman siya into safety. Ganda ng response din ni dito like yung reflex ni Jello on point din, at least naiwasan niya yung setup dito ni Dalia Barde, but Jake the Dog is there para lang halanapin dito ang Joe Headman. Meanwhile si Super Chat target na si Sen, but Joy is here, tol! Nako, Joy is here nga naman, pero tempest of blade ginamit na para makapag-mamba out lang si parang Chad. Tama nga, oy!
anticipate Jake the Dog. Kumagat bigla and hindi mo able to at least execute nga yung ating core jungler ng ating Barangay Rojas. Man, it's a valuable rally ngayon dito sa both of the teams. Yung ating Barangay Tatalo naman ngayon na nagpapakita ng kanilang aggressiveness into the early game. Meanwhile, si parang J4 Blades was able to get the turtle buff, mga chong, that's an additional advantage in terms of the golden experience. At hindi lang yun, mayroon pa silang kukunin na ano dito, na farm dito sa side ng ating Barangay Rojas. Nabi namin na-accumulate dito na farm din yung Rojas. So hindi sila masyadong nagpapatake over, although very even lang dito sa startup natin. At I think magkakasabay lang dito sila J4 Blaze and sila Super Chat sa kanilang pag-farm. Although the information is kailangan lang makahabol ulit dito ng ni Arlot. Pero focus siya sa pagkuha ng kill, tol. Wow! Oo, ito na yung doubts natin kanina kay Arlot, pinapakita niya na, pero ito talaga yung playstyle ni Jake the Dog at saka ni parang J4 Blades yung nagsuswitch up sila, pinahayaan nilang nagro-rotate si Jake the Dog, and syempre siya yung gumagawa ng initiation, and syempre siya rin yung gumagawa ng engagement from time to time, and kapag once na ginagawa nila yun, sinisigurado lang meron silang makukuha, which amplifies their lead sa early game. Question talaga to, men, kahit sabihin na natin medyo napilaan sa early game yung ating carry, pinibigyan pa rin ng ating support by means of the skirmishes na provide ng ating si Jake the Dog from time to time yung ating Barangay Tatalo. Saka nakikita mo rin kasi fina-funnel talaga nila lahat ng resources na pwedeng ibigay dito kay Jello. Kaya napapansin mo si Jello, usually nagsa-sideline lang din muna siya for now. At although si Ling, napansin mo kanina na nag-try siya mag-push out doon sa banda taas para lang makahabol siya ng XP din. Doon automatic rotate na siya. But for now, they are trying to set up something here against Unstoppable Force. Oo, ganda na. Unstoppable Force. Kagamitin ko, ginamit na yung Dive to Story dito. I mean, Dive to Story yung ating Gold Pathway pala rather. At mo kaya makaiipit yung ating expert dito. Gumamit na ng Last Insanity para lang maka-escape at makatalon dun sa may wall. Nice going and nice ultimate din yun coming from the expert para at least kahit paano hindi siya mabigyan ng ating mga taga-barangay Tatalon. Wow, tigi-tigi sa pick lang actually, pero saying to ite, nadideny pa rin naman nila despite ang laki ng mga AOE dito na parehong teams. But then again, ito si Dalia Verde, nagkakitaan na sila dito ni Jake the Dog, automatic rotation na siya muna, just checking things up kung asaan yung mga XP na to. Kasi ito si Jake the Dog talagang parang naglilibot talaga parang additional roamer din siya at the same time Pew Pew as well na medyo natitake over yata ng dalawa. Piyo-piyo, nilatag na yung kanyang carpet para lamang makatakas at hindi na masyadong mabante yung mga membro kaling sa ating Rojas. Rojas, hinahanap pa. Still finding ways to at least para sila BDO right now. Finding ways talaga. At gusto talaga nilang makakuha ng something out of the picture para lamang mabigyan ng kahit paano a little bit of advantage and topple down din sa ating goal dito na accumulate ng ating Barangay Rojas. Barangay Tatalo rather. Meanwhile, on the top side, 1v1, yung ligaya natin, napakalikot yung ating electrifying bits sa able to at least take down si parang 0-2 nang walang kahirap-hirap. Dumaan lang, sumayo lang, kumilite at na-inlove na si Zero to Men kay Joy. But Chase is on, Super Chad is there para i-secure yung kill kay J4 Blaze. Palit lahat na lang tayo sa top. Pero sa batang kita naman ay meron namang hinuhuli dito si Sen with that Lantern Flare. Halika dito boy, another one, another dak-dak at nahuli ka ni Barangay Tanod. Anal once again, at least makakapag-secure naman ng tower at the bottom lane. Hindi ka pwedeng tumakas, dito ka lang sa aking piling, kaibigan. Sabi nga dito, paring Chen. Hence, nakakaroon lang talaga ng valuable rally. I mean, bawat team ayaw nila magbigay talaga ng big advantage towards another. Yung nga, mukha yata ng top first ginamit doon, hindi nila nakakuha. Unfortunately for him, wala siyang makakabot at may flicker away na lang siya. Last insanity gagamitin dito pero 5 beats nandiyan din para lamang matigyan na damage. Yung nag-iisang si 0-2, Glorious Pathway will be there pero pamang pangpigay lang ng gulat factor sa side ng Rojas at wala na silang nakakuha doon pare ko napamamba out na lang. Actually, 1-for-1 trade-off Coach Taz kasi si Sen ay na-blindside ni Ainel once again kanina. Nakita mo yung position ni Sen doon? Ayan sa'yo, ayan siya. Like, napatumba siya. Nabutan yata siya ng torn apart memory so at sumakto din yung damage output. So that is a good thing for both of the side, both sides rather. And malapit naman na mag-spawn ng ating turtle. Nag-aarap na information dito sila Jake the Dog at nakakaramdam na sila. Yung Rojas ay nag-aampa. Oo, nakamba. They are setting up something. Pero dahil nga matapang at malakas
sa loob ni parang Pew Pew, natignan niya rin yung ating brush doon sa may long brush sa may bandang mid lane, and they are gonna be providing the information right there na walang ko-contest doon sa turtle buff dahil ang ating Ling ay nasa top side. Now, they're gonna be destroying the tower doon, that's the equal trade with Yakali, at kumuha pa yata ng ating bottom side of pressure itong ating barangay tatalon. Meanwhile, on the top side though, hinarangan na lang ng party natin si Jake the Dog yung Ling para hindi na makapag-push, and that's still a good scenario para sa ating barangay tatalon. Yes, sir. At least nai-delay nila ito eh. Hindi na masyadong ganun ka-snowball yung early game natin. Like, they are quite even. Barangay tatalo na lang ngayon yung may a little bit more advantage pa. At yung early snowball na gustong gawin dito ni Super Chad is hindi niya nagawa. At the same time din si J4 Blades. Hindi siya ganun ka-powerful kung compare kanina na wag na sa nakapag-take over siya, yun na yun. But he already got at least 2 itemization pa in their pockets, Starium Sight and Blood Wings also. But meron na rin namang Malefic Roar dito Malefic Gun pala si Brody, and the Blade of Heptasis to deal some initiative damage agad, like the ambush damage. But for now, Rojas maghahanap muna ng paraan para makakuha din ng mga resources from across the map, and this is the stalemate of the game like magre-respond lang sila pag may objectives talaga na kailangan i-play out. At since wala pang Lord, wala silang magawa kundi wait for a chance and find more picks kahit hindi sila masyadong makapag-transition ng maganda. At least nakaset up pa rin naman. Maganda yung position dito ng ating Barangay Rojas if they really wanted to go for a fight. No, the problem right here is still lays towards dito sa ating difference when it comes to the marksman, dahil nakikita na natin na nararamdaman yung damage output dito ni Enel once again. Yet, yung ating si Jello X hindi naman nagpapahuli. The problem is mas malaki yung range ng Brody in terms of spacing. Mas malaki yung pwede mong space na may bigay sa sarili mo para ikaw makapag-free hit from time to time. The only difference is yung ating character kasi meron naman siyang ability to at least escape and go in and out of team fight dahil meron siyang dashes. Now, the Lord is already been up. This is the first Lord of the game, mga kaibigan. Who will take this one? And siyempre, pa-diminish yung ating kalamangan ba ng ating team tatalon o yung ating Rojas ay maaagaw to. Tingnan natin. Pare ko, UNB! Ito, nagpapailaw na si Sen, pero siya mahuhuli at may yakap ng Sanguine Claws. Pero mayroon siya dinakdak na isa, si Zero to pala yun. Wala na kanyang Ferraga Armor, mukhang final na slashes siya ni Arlot. Mayroon pang Glorious Patoy para mapag-chase out, pero masyadong malayo si Anal. Once again, sino mapag-secure ng ating third Lord? It is Super Chad getting the retry on point. Tapos napatay pa nila si J4 Blades. Dahil tamang takbo na lang at tigisa lang naman ang nagkapatayan, nagkamayan. Pero mas maganda ang nakuha ngayon ng Barangay Rojas kasi meron silang Lord na tutulong sa kanila. Well, at least ito pa nakikita na natin yung confidence level din ng ating Barangay Rojas to at least make a play and syempre take the initiative. And that still was so awesome para sa ating si Parang Super Chad kasi that's huge, pare ko. At least pa-equalize yung lane pressure right here. Although madidepensahan naman to ng ating Barangay Tatalon, it would give them time and enough time as well sa Barangay Rojas na makapush ng other side of the lanes dahil nga yung kanilang manpower will be investing onto the other side of the lanes just to defend that Lord. And yun na, men. Converted agad. Nakakuha ng towers, nakakuha ng little bit of camps from the side of jungle camps ng ating team tatalon. And now, another fight will gonna be happening on the mid lane. Ginamit na ng red carpet dito. Si Yamin makakuha ng kill. Si Jake the Dog is out of the picture. Wala na yung threat. Wala na yung Arlot. Wala nang pipigil sa team tatalon. Wala nang arangkada sa team tatalon rather. O wala nang pipigil sa team Rojas para umarangkada dito sa ating mid lane. And now, they're gonna be getting 2 towers as well. Hindi lang isa, ginawa pang dalawa. Once was nice, they make it twice. Although, medyo nabutas na rin yung bandang baba at nakita mo yung trabaho ni Jello kanina doon na nagpupush lang siya after nung mangyaring crash na yon, coach, dahil gusto din niya makabawi kasi for now is hindi sila masyado makakakuha ng setup at even kung pipilit niya kasi pumunta pa or umuwi, it will take too long bago siya makapag-respo. So, gaginamit na lang niya ang kanyang time na okay, mag-focus na lang tayo dito. Yes, makapag-trade up na lang tayo. Pero at least, sobrang even, halos even ng ating palitan na when it comes to the tower. 5 on 5. The difference is, sa bandang baba is meron pang buhay na tower, habang yung second tier naman is nasa mid lane. So, in a sense, kung talagang i-round out mo lahat ng lead na yan, is may konting mas malaking kabig pa rin ang side ng ating Barangay Rojas when it comes to the back kasi mas madali yung passageway nila upon that mid. The shortest route throughout the whole map. But minimal lang yung advantage na yan, coach.
Minimal lang, pero men, hindi natin pwedeng tanggalin yung idea na kanina ang nagli-lead at nagsiset up facing was Barangay Tatalon, and ngayon naman ang Barangay Rojas na ang may hawak ng gold advantage. Kahit linear lang yan, kahit mababa lang yan, it's still advantage. Tingnan natin may ano gagawin dito ng ating team Tatalon, kasi they are really looking for every members ng ating team Rojas ngayon. Ating team Rojas nag-uube strat, sama-sama, walang mag-iiwang mag-isa, at hinahanap din ng ating team Tatalon. Yung kaninang hinahanap nila ay yung makakuha ng advantage. Ngayon naman sila nang naghahanap ng pagkakataon para ma-turn back yung tides of the game into their favor. True. At siyempre, pag ikaw talaga ay nasa lead mismo, or rather, wala ka nasa lead, is kahanap ka talaga ng trajectory to find a pick. But information-wise, nakikita natin kung mapaispatan na ba nila ito. At yun na nga, nagkaroon na tayo ng information. Medyo delikado si Talia Varde at nanlambot yung Johead. Wala na agad, -1 agad dito ang Barangay Rojas. Nagpapailaw lang si Sendo sa batang Gedlid. Si J4 Blaze para nag-secure ng ating Lord doon. Tempest of Blaze, maganda sana, pero si Anal once again pala ang unang susunod na tutumba. Hinahanap na ni Jake na daw, gusto niya nang kumagat kina Jamin at 0-2. Si Link tumatakbo na lang din, and wala man lang napita sa side ng Barangay Tatalon. Pinapaaga yung ating retry coming from Super Chat. Nauna siyang mag-retry doon bago si paring Ligaya, which is si paring nating J4 Blades, and he managed to at least get a hold of that Lord for themselves. Luminous Lord na to. At yung gagawin na nga ni Super Chat is just cut off the waves as well para hindi na masyadong ma-push pa, no? Pero unfortunately, nakaamba na kagad yung ibang membro ng ating Barangay Rojas, ng Barangay Tatalon, para pigilan siya dito sa kanyang balak. Now, they're gonna be investing their resources as well as manpower to topside and Lord. Ako, hinagis. Wala nga lang masyadong follow-up doon dahil sa loob pa ng baso yung mga teammates niya, unfortunately for them. But meron pang last insanity dito yung ating expert just in case. Pero si parang Super Chad, tumatakbo na lang, nagpaparkour na, hindi siya pinapauwi. Parang J4 Blades, araw lang ibang magdepensa ngayon. Depensahan naman nila, fortunately for them, and was able to at least have a breathing space. Pero meron pa susunod na wave at mababasok na yung Torre sa top side. Basag na ang tarangkahan. Ito na ba ang umpisa ng katapusan? Makukuha na ba ng ating Barangay Tatalon ng match point ito para makabawi sila sa series na ito? Pero papasok sa Super Chad. Natastan siya ng kaunti. Lasing sa atin, mausang buhay ni Sen. Wala na si Zuchi. At nakakuha rin na kill si Super Chad on yellow. Meanwhile, on the back line si J4 Blaze. Hinahanap si Jamin at able to do so. Meron siyang Winter Crown. Na-extend na kanyang buhay pero not for long because there is the Anal once again. Able to pop through the life of our Joy. 3-4-1. Bumabanse ng maganda na naman ang Barangay Rojas. And dalawang Torre pa rin naman yung nawala sa kanila dito, pero meron pa silang ample of time to at least push the mid lane tower if they wanted to. At yun na nga yung plano ng Team Barangay Rojas as of this time around. Wala na tayong panahon para lamang magpatumpik-tumpik, desisyon-kondisyon, pero nakadepensa pa rin naman dito sila Pew Pew and the rest of the gang just in case magko-collapse sila onto the mid lane. And very fortunately for our Team Tatalon or Barangay Tatalon, buhay na yung karamihan sa membro nila, kaya ang ating Barangay Rojas ay titigil sa kanilang mga binabalak. Well, kalma muna dahil nag-respawn na nga at syempre idol din nila na ma-blindside sila at this point. Sorry, pero again, mukhang na-extend na naman ang laban na ito. Sobrang close, even 10-9. Even the goal itself, 45 kiyaw lang. 45 kiyaw both each. So, sobrang thin ng needle for this situation mismo na one small mistake might have been big. Like, maliit na butas, mapapalaki yan ng mistake or error. So, nakadepende tayo dito sa kung gaano kalinis makakapag-set up ng isang clash or gaano kalinis makakapag-secure ng Lord ang isang team. Depende na talaga yan sa executions ng bawat teams right now, pero nakikita natin na walang may mas advantage sa kanila in terms of the gold economy, pero in terms of the lane pressure pa rin nakakalamang ang ating Barangay Tatalon by means of having 2 towers being brought to shreds and syempre onto ashes ng kanilang mga base as of this time around. So kailangan nila dumipensa. The only problem right here, ang pinakamaganda kasi dito, neck and neck yung battle, pero yung gold accumulation will be very favorable para sa ating Barangay Rojas kasi
ano na to Mega Minions na to and the Mega Minions equivalent to mas malaking gold generation So kung kaya nilang kunin at i-buy time yon up until such time na mag-pick na kagad yung mga items ng mga core players dito sa ating barangay Rojas, they will manage to at least full off and as well win this fight as well. But kung hindi naman bibigyan ng pagkakataon ng ating barangay Tatalon itong barangay Rojas and hindi nila bibigyan ng breathing space para kaya nilang i-end na yung game, kaya na nilang tapusin. The question is papaano dahil sa as of now, itong ating lane talagang pinipigilan yung ragasa ng bawat mga lanes Siya yung merong kakakayahan na mag-cut off ng waves and as well pigilan yung mga lane priority na meron dito sa ating barangay Tatalon. Yep, pero malapit na mag-spawn information, yung Lord, ay tingnan natin kung sino ang unang magpo-pull ng trigger and another pause will happen once again. So I think nagkakaroon yata tayo ng internet diff or maybe nagkakaroon tayo ng problema sa ating site. We di lang natin malaban as of now. We don't have any information kung ano po ang nangyayari doon. So we cannot say. Hindi kami makapagsabi dahil kami ay nasa sarili naming bahay. Shoutout pala dito kung may manonood ng mga taga Nueva Ecija. Well, shoutout sa inyo. At syempre dyan sa Valenzuela. Yan, layo niyan Coach Taz. Nadadaan ako dyan. Ay nako, baka naman, malay nyo naman. Pero tingnan natin men kasi nag-umpisa na ulit tayong may nahuli yung isang membro dito pero may lasing sanity pa siya, may lifetime pa siya dito mo kaya mabibigyan naman yung ating si parang Pew Pew ang tutumba. Unfortunately Super Chan were able to kill isa pa pero si Gayfor Bledsoe may ganti naman. Unfortunately for them parehas lamang ang pinaka series dito mga kaibigan. So 1-4-2 trade pa rin naman. Barangay Rojas still has life into their their mga kaibigan. Tingnan mo naman bigla nabura si parang Super Chan dito, nawalan ng Jello. Grabe ka na, last sanity gagamit pero makakatakpo siya into safety. Johedo, habol, kaya hindi yata, yan yung Arlot, at yung damage, Wow! Oh my God! Jake the Dog, the saving grace for Jello. And Jello naman ang naging hero din sa laban na yon, at least able to pull up some kills before they transition into another objectives nga mga tol. Pero right now, tingnan natin kung ma-respond naman maganda kasi nakikita mo naman yung information is andyan sila sa base lang, kulang sila, wala si Super Chad. So talagang automatic is since nag-spawn yung Lord, meron silang opportunity to take that one. At they actually did at we are having some sunod-sunod na post na rito. If I'm not mistaken, kailang post na tayo from the game, from the early start mukha yatang nagkaroon talaga ng problema, no? So it's up to our marshals and as well yung ating mga on-site officers kung paano nila i-settle yun. Pero unfortunately for our side, hindi natin alam kung ano yung magiging problem as of this time around. Then masakit ba sa atin kasi nandun na tayo sa ating exciting part, no? Kasi andyan na yung Lord, andyan na yung mga plays, andyan na yung mga shutdowns, andyan na rin yung mga mga players na natitira lamang. And anytime soon, pre, malalaman na natin kung ano yung kalalabasan ng laro. Yet, it is ang ating Barangay Rojas ang medyo mahirapan dito dahil nga magko-converge na yung ating Lord on the mid lane at meron pang kumpletong membro. Actually lahat naman sila dalawang membro ang wala dito sa Rojas at kumpleto pa yung membro ng ating team Tatalon. So far, yes. Pero malapit na lang yun mag-spawn Coach Tal. So, madali lang din sila makapag-defense. But, yun nga, yung advantage ng Barangay Tatalon is they got the tower destroyed na sa base. So, sobrang easy na lang yung leeway dito or yung passageway ng isang Lord para makapasok sa base at maybe end the game from here. At sobrang crucial na ng mga laban na to. Kaya, hirap din tayo na makita kung sino ba ang magkakaroon ng mistake. Like, nakadepende na lang talaga sa kanilang focus or gigil, the heart, yung puso, kung gaano nila gustong i-extend tong game na ito. And in just a moment there, malayo pa naman yung Lord, so makakapag-buy time naman sila at least sa push para mag-spawn si Dahlia Verde at Super Chad.
Puso talaga, puso pa rin. Hangga't hindi nasisira ang kristal, may pag-asa, no? Hindi yan katulad ng mga nililigawan natin. Pag nakakita na ng iba, wala nang pag-asa. Just kidding aside mga kaibigan, hopefully nag-enjoy kayo dyan sa on-site natin tsaka sa online natin, no? So, yeah, dahil nga, nagkaroon tayo lang little bit of pause, parang hindi baka may mga commentators tayo dyan na mga gustong magpa-shoutout or Oo. anything like that. Okay, so, kanina may nagpapa-shoutout at shoutout sabi ni Leia Ursua, shoutout kay Greek S. Ron, ang top 1 Julian ng Tatalon. Wow! And shoutout din dito sabi ni Markigo kay Dexter Vinoya. At tapos sasagot ni Dexter Vinoya, ha 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 ha. And may nagtatanong din kung best of 3 lang ba to or best of 5. This is best of 5 mga tol. And that's grand finals tomorrow will be a best of 7, men. Sobrang laki kasi ng stakes kaya talaga papatagalin at intense natin. Papainitin natin lalo yung bawat laban at bakbakan. Pero finally, ito, nag-start up na ang ating pause and hopefully mukhang tuloy-tuloy na ang ating transition for now. So Barangay Rojas, one more defense or maybe two more defense if ever man makapag-pull out sila ng comeback at this point. Miracle play ba yung kailangan nating makita from the side of Barangay Rojas o ang Barangay Tatalon ng papakita na ng kanilang tapusan ng ating kabilang opponent. So, ito na, magko-converge na. On-throw mid lane yung ating Lord. Meanwhile, gumagawa ng play on-throw bottom side just to get the push and pressure din sa ating minions. The defense is real. Ito na, yung ating depensa pa rin ang makakagawa ng depensa dito dahil lalakad na nga sa ating Nexus Crystal, yung ating Lord. And unfortunately, right now, mabibigyan ay Jake the Dog was able to kill 0-2 as of now at susunod pa yung isang member dito. Palitan na suntok, pero nakafocus sa goal si Jello X and he would manage to finish the game para sa game number 2. Match point na ang Barangay Tatalon. Tatalon able to grasp the game number 3. Isang win na lang ang kailangan nila dito for them to take this one home. But Rojas on the other hand, sobrang close ng matchup na to. This is the closest match that we've seen so far. Kaya, di lang din pala na marami din tayong mga close match na katulad dito at nagwagi na talaga dahil sa map control, dahil sa tower, doon na talaga nakalamang ang side ng ating barangay. Barangay Tatalon at this point. And dahil match point na ang Barangay Tatalon, nandun na sila sa pagkakataon na pwede na silang tanggalin at tanghalin na unang team na lalahok para sa ating Grand Finals o meron pang binabalak na comeback ang ating Barangay Rojas na hindi rin biro yung kanilang pinakita sa ating game number 2. Malalaman natin yung mga kaibigan na couple of minutes break mga chong, ayusin nila siguro ng mga ating mga marshals yung naging problema for the technical difficulties and babalik kami in a couple of minute break mga kaibigan. Once again, ito ulit si parang Coach Taz alongside with parang NB, magbabalik kami in a couple of minute break. Huwag kayong aalis. Sa lahat ng And welcome back once again mga chong, mga idols, mga kaibigan, no? Babalik tayo muli para sa ating ika-4 na round para sa ating match number 1 para sa ating Grand Finals natin. Rather, semi-finals. Sorry for that. Semi-finals. Excited agad si Coach Taz ng ating gabi para sa ating MLBB District 4 tournament mga kaibigan. And syempre kami host and shoutcaster for the night. I am Coach Taz together with my beloved partner nga naman. Poging-pogi na may labnat pa, no, mga kaibigan. Parang yun. Okay, so ngayon nga, mukha kasing pang Grand Finals yung naging laban na to so far. Especially that game number 1 na sobrang high class din ng kanilang rotation. Talagang high level kung masasabi mo na. So malaki ang future mga batang to kung sakaling bubodi nila ng amateur team or baka amateur team na rin sila na nagkataon na nasa isang barangay lang, pero di natin sure, di natin masyado alam, pero whatever it is, ang ganda ng bawat chemistry nila sa isa't isa, kaya talagang style clash yan like a performance clash yan. Pag ganyan is
ang hirap makahanap ng butas sa isa't isa, kaya it tends to be a little bit more stale, pero panigurado nagmamatihan na sa mga utak nila yung mga player na ito, hindi lang nila na ipapakita sa Clash dahil naghanap talaga sila ng pinaka magandang pasok or entrada every time that they're going to engage. Syempre, they don't really want to commit some mistakes, lalo na yung stakes kanina is sobrang thin na it can go both ways. And yeah, neck and neck yung maging battle natin for the game number 3, not to mention nga naman na 1-1 sila doon sa standing nila kanina, no? But it is your team Rojas, team Tatalon rather, ang nakakuha ng match point and would be able to win this round number 4 and makuha yung pakauna-unahang spot for the grand finals by tomorrow. Ang ating team Rojas, meron pa tinatago na hindi pa natin nakikita as of now. So, banning piece na tayo mga and safe to say though na ayaw na talaga nilang ibigay yung Bruno, at the same time yung ating chip or Pew Pew to at least utilize. And same thing yung scenario ngayon, nadala na rin ang ating Barangay Tatalon dahil yung ating Sicilian ay hindi na binigay dito para sa ating team Rojas. Ang annoying naman din kasi ng Sicilian talaga, crowd control tapos sustain and poke damage, aayawin mo talaga yan. So finally we are going to see another mage, maybe sa Vexana, maybe sa Valentina, or yung mga birds lang din talaga, like example like Cyclops, or depende rin kung ano ang gugustuhin ng parehong teams na ito. But right now nirespeto na rin yung Zushin from the side of rather dininay na rin nila yung pick doon sa Zushin. They don't want that Zushin na pipick lang ng kung sino-sino tapos na ibabato lang din nila. Ganun sana yung gusto rin gawin sana ng ng Rojas kanina sa game number 3, pero ngayon bigyan na ng opportunity si Dalia Varde na kunin ang kanyang Matilda. Yep, at isa rin si Dalia Varde yung mga gumagamit ng Matilda na sobrang aggressive Naalala mo yung kagabi na ilalim na ng Torre Main, talagang pinapasok niya pa with the circling eagle, and he was able to at least save everybody from the side of his teammate. Kaya nga kapag may Matilda, agad tayo kumakanta ng You'll be safe here. Yes. Kung alam niya na, quiet talaga tayo. Ayun, basta mga yung Pasko, paldo muna yung mga kanta na yan. So, katulad sabi ko, ayan, nagtasantation sila into Vexana para at least malaki din ang kanilang additional tanking potential and syempre engage. Dahil you still have to respect the crowd control dito ng isang Vexana man, yung kanyang Deathly Grasp para to terrify their opponents, and yung kanyang Eternal Guard, knock-up din kasi yun, tapos lalapagan mo pa ng Blast, it will basically one shot, one combo, one kill yun, or maybe 2 kill kasi AoE pa. But Japer Blades got D, and Ling once again, but Joy is available pa naman, so pwede parang magkapalitan dito yung side ng Barangay Rojas na, sige, transition pa rin tayo sa Joy. Kanina sobrang even ang laging labanan, you can go both ways nga, but pero kailangan nila ng something na masusurpresa tong Barangay Tatalon kung gusto talaga nila makaangat pero hindi pa nila transition into a Joy kaka for that huge frontline pa. Additional engage. And may emphasize din dito yung threat din ng ating Brody for the Katot Kaka, and syempre isang Matilda. One who will be your shielding and the second will be your buffer din talaga, and siya kung pag ikaw ay Brody talaga nag-manifest on the game, pupulit ka talaga, pero na-open, hindi nila natin napansin, na-open yung lapo ni Jake the Dog, and decisive agad yung kanilang pag-perk sa third pick dito, not unless yung ating team Rojas or Barangay Rojas may panagot para dito sa ating lapu-lapu. Insult to injury, assault to injury pa, or karong kasabihan yon. Yung Joy binan din. Kailangan talaga magharap ng ibang alternative na assassin dito, si Super Chad. Maybe to bring back the Hayabusa kung gugustuhin niya. Dahil okay din naman yung Hayabusa, pero alam, kakasabi ko lang, pero alam, I got to, that was a good ban na dinaya dalawang medyo kaya-kayang tumapat sa Ling na jungle. So may option dito, Barangay Rojas are going to be a little bit safe. Na Predrim is available, nagagamit pa naman yung Predrim na maayos, or magta-transition sila into another assassin pa, maghahanap sila ng ibang alternative kasi baka kasi kapusin sila ng damage output. Not to mention, hindi nila kakayanin talaga makipag-mirror dito sa ating. Mag-i-invest talaga sila, ng isang hero
na magme-mirror dito sa link just in case he will be going for that split push, which is yun naman yung pinakita rin sa akin ni J4 kanina, and na-execute yun ng maayos yun, pero I don't really think na magkakaroon pa ng high loss for the side of our team Tatalon because of the very fact na mayroon na tayo ditong sipahan nating Lapu-Lapu. So I would really see, I think it's another one na naman na pa pwedeng makuha dito ng ating team Tatalon is yung ating Atlas, which is ginamit din naman ni Pew Pew, and at the same time yung ating edit na pa pwede pang idagdag din lang dito para dalawang Gundam talaga yung lalapag pre. They have the alternative to at least go for that 6 versus 5, and sakasakali magkaroon ng second life na ang isang edit din to form yung one form, and syempre dish damage talaga, but they're gonna be opting for that carry para ipatapat dito once again sa isang Brody, which is ang ganda rin ng